dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pinagre-resign na nila si Pangulong Bongbong. Kita nyo, matagal na nilang panawagan yan eh. Yung pag-resign na yun, mag-resign si Pangulong Bongbong. Nangyari ba? Kaya itong mga DDS, mga kababayan, yung panaginip nila, hindi magkatotoo. Buti pa yung panaginip ko rito, lahat nagkatotoo. Diba? Kaya nga mga kababayan eh. Oo. Diba? Dapat matauhan na itong mga to. Ay biruin ninyo, 3 taon na nilang pinagsisigawan yan. Mag-resign ka na, Pangulong Bongbong, yan ang laging sambid nila. Kaya eto na nga, pinalagan na ng Malacanang ang panawagang mag-resign na raw si Pangulong Bongbong. Dahil nga daw dito sa pahayag ni Sara. Sara, balik mo muna yung pera. Ano naman ito? May amoy at may asim. Nako, Diyos ko. Ginawa niyo ng katarantaduhan ng mga pondo ng bayang ito. Grabe, no, mga kababayan. Ibang klase si Sara. Gumawa ng pera. Pati amoy, pati asim, gamit na gamit niya. Matapos si Dodong Gang, matapos ang mga chicherya. Eto na, mga amoy naman ang ginamit niya. Grabe, no? Wala na maisip na iba. Hindi ba pwede mga vlogger naman? Pwede naman Banatbay. Pwede naman Maharlika. Pwede namang mga amuyong. Pwede namang mga basurero. Eh bakit ganun, boss? Eh, alam mo naman yung mga yan eh. Siyempre, sikreto lang daw yun. Sikretong malupit. Pwedeng pabulong. Ako yung pinagbibintangang bayaran. Pero sila yung tumanggap doon. Eto na. Pinalagan na. Pasok! Marcos resign! Ayan na mga kababayan. Malacanang pinalagan. Talaga ba? So eto na mga kababayan. Nakapag-like na po ba kayong lahat? Para naman na pwede pa tayong magbago ng isip. Huwag na natin ituloy ito. Ayaw nyo mag-like eh. Eto na mga kababayan. Ate Sara nila. Pasok, talagang may bandila pa dyan ng ano yan? Ano ba ito? Bandila ba ito ng ano ba tawag dito? UK? Sige, ito na. Pasok! Marcos resign! Sabi niya, hindi ako bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Kita nyo yung banat ni Sara, parang pambata. Bakit ba Marcos resign? Kasi wala daw sa katinuan si Pangulong Bongbong Marcos para mag-isip, magdesisyon, para pamunuan ng bansang ito. Engot-engot ka pala. So ito yung pinagmamalaki nila. Na kapag nag-resign si Pangulo, siya ang mauupo sa Malacanang. Gusto nyo ba yan? Isang luka-luka? Pagkakaroon tayo ng presidenteng tulad niya? Grabe, no, mga kababayan, no? Kabaliwan na ng mga DDS. Masabi lang manalo kayo sa laban na to, malabo. Yung iniisip nyo na mananalo pa kayo at may iuupo nyo pa ang isang Duterte, malamang sa susunod na hinirasyon yan. Hindi na ngayon. Baka nga yung susunod na hinirasyon, hindi pa manalo yan eh. Eto na mga kababayan. Pasok! Pinalagan ng Malacanang ang panawagan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Attorney, banatan mo. Banatan mo yung mga yan. Tirahin mo. Vice President Sara Duterte lang ang makikinabang kung gagawin ito ng Pangulo. Kita nyo, pag ginawa ni Pangulo yan, sino makikinabang? Siyempre si Kibuloy, number 1. Number 2, si Digong yan. Hindi na pala. Kahit na sino na maging presidente, mga kababayan, si Digong kulong. Wala na, hindi na makakaalis yun doon. Kaya nga mag-aalalinoy na lang daw. Yun naman yung propaganda nila ngayon. Ano yung Boss Mike? Gawin nating hero si Digong. Gawin nating
Bahala na kayo ron. Oo. Kasi mga kababayan, wala akong maisip na pwedeng ikumpara doon. Oo. Kanino? Kay Digong. Sinong bayani kukumpara natin? Wala akong maisip, wala akong makita, mga kababayan. Meron bang gagawing bayani na mamamatay tao? Meron bang bayani na kapwa Pilipino pinagpapatay nito? Meron bang bayaning kapwa Pilipino at bayan mo binibenta mo? Meron bang bayaning kahit mga kapwa mo Pilipino ay pinagnanakawan mo? Anak ng pating naman. Anong klaseng kabobohan yan? Ewan ko ba dyan kay Marcoleta, bakit gusto pa niyang gawing bayani yan? Ngayon, eto naman, nakakuha ng idea, itong mga bobong mga DDS. Ano yung nakuha nilang idea? Bakit kung bayani na lang, di gayahin na lang natin si Ninoy. Walang yak, mga kababayan, hindi ko na maintindihan itong mga DDS. Samantalang noon, mga kababayan, galit na galit sila sa mga dilawan. Kaya nga yung mga dilawan, nagpinklawan. Kasi nga, sinira din ni Digong yung mga dilawan. Tapos, dahil nga nasira, naging pinklawan. Oh. Tapos ngayon, sasabihin mo, gagayahin mo yan. Anong klase pag-iisip yan? Anak ng tinapang mga DDS to. Oh, Attorney Claire, anong gagawin? Giit ni Castro, paano masasabing hindi kayang mamuno kung pinaiiral lamang ng pamahalaan ang batas? Correct! Kung pinaiiral lamang ni Pangulong Bongbong ang batas, paano sasabihin niyong hindi kayang mamuno? Napakaganda nga ng pagkakadali kay Digong. Hindi nagkaroon ng madugo. Kung kay Digong lang yan, kay panahon lang ni Digong yan, mga kababayan. Hindi na makakaabot yan doon sa Dahig. Opo, bakit po kanyo? Mamamatay tao yung unggoy na yun. Kita nyo naman ang pagmumukha niyan. Sabi ko nga sa inyo, lagyan nyo ng sungay yan. Mga kababayan, yan na yan. Oo, siya na yan. Oo, di ba? Kalaban ng Diyos yan. Oo, huwag kayong mag-alala, mga kababayan, pagkat si Digong, at mga grupo nito, mga kababayan, mayroon tayong kakampi. Sino? Si Bro. Kalaban nito. Bakit, Boss Mike, nasabi mo kalaban yan? Di ba demonyo yan? Sino ba kalaban? Ni Bro. Di yung demonyo. Sino demonyo? Ito, ulo na lang natira, oh. Sana nga, no? Mahiwalay na yung ulo. Di ba mga taga-ICC, pakiusap ko lang, oh. Baka naman magawan nyo ng paraan, pugutan nyo. Baka lang. Magawan nila ng paraan, mapugutan yan, no? Ulo na lang yung iuwi rito. Oo, matutuwa, maraming Pilipino. Mga kababayan, huwag nyo nang intindi nyo man nagrarally dyan, iilan lang yan. Di ba? Huwag nyo nang intindi yung iilang nagrarally dyan. Yung iba dyan, gusto lang makita sa camera para feeling nila sikat sila. Ipagmamalaki pa nila sa kamag-anak nila. Hindi nila alam na bibwisit sa kanila. Walang niya, mga kababayan. Akala nila kinakatuwa ng mga kamag-anak nila kapag nakikita sila dun sa rally na yan. Mga kababayan. Luma na yan. Nung panahon pa, ng mga ang camera, sing laki ng poste ng Meralco. Hindi na ngayon, paliitan na ngayon ng camera dito. Walang niya. Nung malalaki yung mga camera, talagang halos dalawa na yung nagbubuhat Yun, yung panahon na yun. Kailangan gusto mo masingit ka lagi. Ngayon, singit na singit. Yung mga nagrarally doon, nakala mo naman sikat sila. Hindi nyo lang alam, maraming Pilipino na bibisit sa inyo. Ang tawag sa inyo, tanga. Di ba? So yan po, mga kababayan. Eto, next. Ano sabi pa ni Atty. Claire? Pasok! Po nila, ang Pangulo, sino po ba? Kung ano, attorney, makinig kayong maigi, mga kababayan, Kung pinag-design po nila, ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Correct. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Yun na nga ang tanong, paano nyo masasabi dyan, Aber? Paano nyo nasabing hindi kaya mamuno ni Pangulong Bongbong, Aber? Bakit 3 taon nyo nang gustong pabagsakin, hindi nyo mapabagsak-bagsak yan? Kung hindi kayang mamuno niyan, dapat noon pa yan.
Noon nyo pa napalitan, kaso mga kababayan, ano na nangyari? Wala na. Hanggang ngayon, wala pa. Wala pa kayong nagagawa, hindi nyo nga mapasakitan. Si Atty. Claire pa lang, kulang na kayo. Tandaan nyo ha, dahil sa kahinaan ng mga ulo nyo, pagsamasamahin nyo na yung mga utak nyo para makabuo kayo ng kahit man lang 1/4 ng utak ni Digong. Ay, ni Atty. Claire. Di ba? So, totoo lang mga kababayan, pag sama-samahin nila yung mga utak nila, wala pa sa kalingkingan ni Pangulong Bongbong. Utak ni Sara, utak ni Pulong, utak ni Baste, utak ni Digong, utak ni Gibuloy. Sino pa? Utak ni Panelo, ni Roque, ni Robin. Walang laman ang utak nun. Huwag nyo nang isali. Di ba? Utak ni Bongo, utak ni Bato. Butas na pala ulo nun. Huwag nyo nang isali. Hanggang puncher lang ang kayang isipin mo. Mga kababayan, hindi aabot yan sa utak ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, kahit nga dito kay Atty. Claire, aabot ba yung mga utak nyo, Rene? Simpleng abogado, simpleng vlogger. Ngayon, gigilan nyo. Tama po ba mga kababayan? Gigil na gigil sila rito. Kanino? Kay Atty. Claire. Bakit kanyo? Eto na ang boses ni Pangulo. Sino? Si Atty. Claire Castro. Ano kayo ngayon? Di ba nang galaiti kayo ng husto? Bakit kayo nang gagalaiti dito? Tanong ko lang, Libayan. Di ba dati mong kakampiyan? Bakit ngayong gigil na gigil ka? Wala na, si Magalong, nagdadrama. Nagdadrama na, nagdadabog na nga mga kababayan, si Magalong na idol ni Libayan, bakit nagdadabog na ng mic yon? Kulang na lang, ipokpok sa sarili niya. Yung mic mga kababayan, hinampas sa mesa. Kulang na lang dapat sa ulo niya pinakpok di okay na sana. Baka naman, kaawaan ko pa. Yun, nagmamakaawa na. Bakit? Parang ayaw na sa kanya. Ayaw na kay Magalong ng taga Baguio. Bistado. Bistado na ng mga taga Baguio. Wala na. Sayang, no? Yan pa naman ang dahilan kung bakit mga bumaliktad yung grupo ni Libayan. Kakahiya yan, Libaya, pag hindi mo napanalo yan. Ipanalo mo, ha? Baka mami, hindi mo panalo. Kakantsawang ka ni Takero. Kakantsawang ka ni Takero, maniwala ka sa akin. Ako, hindi na. Gusto ko maging friend tayo Lalong-lalo pala si Coach Jared. Yayariin ka nun. Kakantsawang ka ng husto nun. Kaya Libayan, ulitin ko lang. Yan ang dahilan ng pagbaliktad nyo sa pagsuporta kay Pangulo. Diba? Alam mo ba ng mga Pilipino ayaw ng balimbing? Bakit? Dahil wala nang kapakinabangan sino? Si Magalong sa presidente? Kaya bigla-bigla na lang bumanat? Binanatan na yung gobyerno? Wala na. Di ba? Kaya ulitin ko lang, Libayan, panalo mo si Magalong. Pag hindi nyo na panalo yan, sama mo na yung mga amuyong. Yung mga bata mo dyan, di ba? Tahol ng tahol. Patahulin mo. Ipagtanggol nyo. Sino? Si Magalong. Nanganganib na yon, nanganganib ng matalo. Eto na mga kababayan, tuloy natin si Atty. Claire, Pasok. Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento. Patay. More particularly about the funds. Nako! Oo nga naman, Sara. Niyari ka ni Atty. Claire Castro, Kita mo? Daldal ka daw ng daldal dyan. Tapos, hindi mo naman maipakita yung mga dokumento na magpapatunay na talagang wala kang ninakaw sa iyong opisina.
Bakit ganon, Sarah? Kailangan ng mga tao, transparent ka. Kaya, hindi ba umaangat yung rating mo? Ayaw na magtiwala sa'yo ng mga tao. Di po ba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike